Habang hindi pa sigurado kung matutuloy ang paglipat ni Troy Rosario dito sa San Miguel Beer, at itong si Jason Perkins naman mukhang mahigpit, ayaw bitawan ng Phoenix, maraming ibang pwedeng tignan ng SMB na kunin bilang stretch 4 na hindi nag-give up ng mga high value players. Ang isa dyan ay itong si Andreas Cahilig ng Terra Firma. Hindi masyadong kilala, kumbaga hindi superstar si Cahilig, pero malaki may tulong niya sa kahit anong lineup. Dahil ito ay parang Sean Anthony maglaro nung kabataan pa ni Sean Anthony. Meron tong 3-point shot to si Cahilig, plus sa rebounding at hustle at defense para itong Rodney Brondial. Kaya magiging malaking tulong yan dito sa San Miguel Beer kung sakasakali. Isa pa nating masasabi, itong si Andreas Cahilig ay masipag na player, kaya malaki ang may itulong yan. Plus dahil nga hindi ito tinatawag na starter, mababa ang trade value niya. Kahit si Vic Manuel o di kaya si Roy Baclao, pwede na naging kapalitan nito at hindi magkakaproblema sa PBA. Pagdating naman dito sa isa pang option ay si Roosevelt Adams. Si Adams ay naglalaro ngayon abroad, pero pwede namang i-buyout ng San Miguel Beer yung kontrata niyan kung kinakailangan. Kung si Greg Stotter nga na-buyout ng Manila Stars yung contract na kumbensing bumalik dito, ano pa kaya itong si Roosevelt Adams, kayang-kayang i-buyout din niya ng SMC. Tandaan natin, dati gustong kunin ditong San Miguel Beer ito si Roosevelt Adams, pero hinihiling nakapalit ng Terra Firma noon si Von Pesumal na tinanggihan ni Coach Leo Austria. Ang nangyari, si Pesumal, tinrade din nila para sa isang future second round pick. So, ibig sabihin, malaking bagay kung meron silang Roosevelt Adams. Dahil ito ay parang Troy Rosario ang laro. Big man na may rebounding, na may 3-point shooting. Kaya sa tingin ko magiging mas okay kung si Roosevelt Adams o si Andreas Cahilig ang kukunin ditong San Miguel Beer para mapalakas yung kanilang front court. Just in case nga na itong si Troy Rosario o kaya itong si Jason Perkins ay hindi nila makuha. Latest na balita lumalabas ngayon dito sa Barangay Ginebra ay mukhang mainit na raw ang ulo at galit na itong si Coach Tim Cone sa nangyayari dito sa kanyang koponan. Ang latest na issue daw dito, buong second half daw si Coach Richard Del Rosario na ang humawak to sa game nila kontra Terra Firma dahil talagang hindi raw masaya itong si Coach Tim Cone. Pinanindigan itong si Coach Del Rosario na strategy nila yung pagbangko dito kay Christian Stan Hardinger, pati na dito kay Stanley Pringle. Ang madalas na pag-uusapan dito yung pagbangko dito kay Stan Hardinger. Pero ito si Pringle halos 2 minutes lang naglaro buong game. Kaya hindi na nakapagtataka na maraming fans ang question at sinasabi yun ang dahilan kung bakit sila natalo dito sa Terra Firma. Pero pinanindigan itong si Coach Del Rosario na kaya hindi nila ginamit ang mga nabanggit na players dahil ang gusto nilang gamitin ay yung mga players na nakatulong sa kanila na mag-rally kontra dito sa Terra Firma. Pero hindi nga naging effective dahil bandang huli nanalo pa rin itong Terra Firma Jeep. Bihirang-bihirang magawa ng Terra Firma na talunin ng Barangay Ginebra at syempre kagagaling lamang sa talo nitong Gene Kings na mula sa San Miguel Beer, kaya understandable na medyo mainit ang ulo nito at hindi kinausap ang media. Ngayon, ang susunod na game ng Ginebra ay kontra dito sa Blackwater Bossing. So hindi ito pwedeng underestimate ng Ginebra at kinakailangan kung ano man yung naging problema sa lineup nila, kung meron man, ay ito ay maayos kagad. Dahil mahirap mabaon dito pagdating sa playoffs itong Barangay Ginebra. At kung bumagsak sila ng bumagsak at sunod-sunod ng talo, walang guarantee nga na sila ay makakapasok sa playoffs. Kaya kailangan importante sa Ginebra. Of course, alam natin, kailangan si Scottie Thompson bumalik na. Yan ang pinaka-importante dyan. Pangalawa, kapag naayos nila yung mga substitution patterns nila dito at balasahan ng players, sa tingin ko magiging okay naman ang kampanya nitong Barangay Ginebra ngayon. Nalulugi na nga ba itong PBA? Yan ngayon ang tanong ng karamihan. Dahil ang ginagawa daw nila ngayon ay maglalaro na sa mga mas late na venue. Katulad nitong Ninoy Aquino Stadium. Dati kasi alam natin ang PBA ang standard na pinaglalaruan yan ay itong Araneta Coliseum at yung Mall of Asia. Pero hindi naman ito napupuno. Kitang-kita naman natin na usually nanonood dyan mga 3,000, 4,000 lang. Samantalang yung capacity ng stadium hanggang 20,000. Kaya lalong na paghahalataan na walang nanonood dito sa PBA. So ang gagawin daw ngayon ay mag-move na sila sa mas maliliit na venue. Siyempre para mas mura na rin yung babayaran nila sa paggamit dito. Sa ngayon, ang live attendance ay nagiging problema talaga ng liga. Kitang-kita naman yan. Ang solusyon dyan, unang-una, kailangan babaan pa nila yung ticket.
Yes, alam natin bababa kita nila. Pero sa ngayon, halos wala na silang kinikita sa live attendance. Ang nagiging issue kasi dito, hindi lang yung imbalance sa mga teams. Alam na natin yan matagal na. Pero isa pang problema dahil meron ng mga fans na nanonood na lang online. Kaya, bakit ka pa pupunta ng live kung pwede ka namang manood sa bahay mo? Mas ibig sabihin, bawas gastos pa yon. Sa ngayon, isa pang issue dyan syempre dahil nga doon sa matagal na sinasabi na alam na kung sino ang magcha-champion o sino papasok sa finals. Palagi na lang San Miguel, Ginebra, TNT. So mabuti nga ngayon kahit paano pumapalag na itong Terra Firma at Blackwater. Iyan ngayon ang isa doon sa mga issue na tinitignan ng PBA kung paano ma-attack yung mga fans para manood ng live. Siyempre, kinakailangan din itong gawin ng PBA dahil kahit meron silang revenue na kinikita, pababa rin yan kung kukunti manonood doon sa mga games nila. At siyempre, hindi rin nakakatulong yung mga magulong coverage. At syempre, yung medyo malaking pagitan nung schedule nung first game at nung second game. Kaya maraming issue ngayon sa liga. Okay, ang balita natin ngayon pagdating dito sa TNT Tropang Giga, si Coach Chot Reyes mismo na nagsabi na itong TNT raw ngayon ay medyo mahihirapan na sa playoffs at hindi guaranteed dahil nga yung mga teams ay nag-upgrade na ng lineup at nagpalakas na talaga. Nakita nga natin to nung talunin ng Terra Firma itong Barangay Ginebra at ngayon nakita natin to sa team standings pa lamang nakita na natin na itong Terra Firma at Blackwater lumalaban talaga. So sinabi ni Coach Chot Reyes na kinakailangan daw nila talagang mag-upgrade at marami tayong nakikitang pwede nilang gawin dyan. Walang isa daw sa pwedeng tignan ng TNT na kunin na itong si Sean Manganti ng Phoenix Fuel Masters. Ito si Manganti ay hindi man superstar, ito ay magiging magandang role player kung sakasakali para dito sa TNT Tropang Giga. Dahil ngayon nangangailangan sila ng panibagong adjustment dito sa kanilang lineup. Pwede nilang ibigay itong si Jewel Ponferrada. Sabihin natin na medyo mas liliit sila pero kung nandyan man si Brandon Roser at si Henry Galinato plus si Kelly Williams at Poy Eram, hindi ito magiging problema. Plus itong si Sean Manganti ay merong 3-point shot at meron din itong inside game na pwedeng magamit na itong TNT Tropang Giga. Kaya sa ngayon nakikita natin na pwede itong gawin ng TNT para mapanatili na malakas yung kanilang lineup. Sa ngayon ang TNT ay sabihin na natin na standing sila ay hindi masyadong maganda. Kahit nanalo sila kung doon sa last game nila, nakita natin na nahihirapan. At obviously, yung problema dito kay Mikey Williams ay nandyan pa rin. Hanggat hindi ito nare-resolve, meron pa rin tinatawag na cloud o uncertainty dito sa TNT. Kaya iyan ay gustong ayusin na ng management as soon as possible. Pero sabi nga ni Coach Chot Reyes, ang ginagawa niya ay ginagamit yung mga players na nandyan ngayon. Since wala si Mikey at hindi pa sila nakakapag-trade, yun ang ginagamit niya. So tuloy lang ang kampanya ng TNT kahit sabihin natin na may rami silang challenges. Shoutout kay Joseph Pineda, Donald Santiago, Joshua Giray, Espeo at Rosales family, JJ Sibum, RJ Bueno at Dalina family, Ronald Perposidad, Katsakino Dukusing, Jonald Malyari, John Mark Cantos, Junicio Mercado, Joseph Pineda, Edwin Carmona Jr., Kuya Mike TV, Luis Alon, Alexis De Terala, binabati din natin si John Ray Marquisuela, Michael D., Luis Alon, pati na rin si Junjun, Angie, Patpat, B-Boy Matas, Dexter Domer, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, si OG, Len, Gio, J. Santillana, Tagle family, si Rico Larte, Jonel Aragon at Celino Valles family, at ang iba pa nating taga-subaybay.